Nang sumunod na araw habang nagkukwento si Izuna sa kanyang dalawang kaibigan ay bigla na lang nag-apoy ang uniforme nito hanggang sa tuluyan na itong mawala ng saplot. Dahil ilang beses na iyong nangyari ay naisipan ni Izuna na humingi ng tulong kay Nubei, ngunit sa halip ay natawa lang ang guro at hindi naniwala. Tumayo ito at sinabing ipapakita niya kung ano ang totoo, at saka nito inilabas ang lotto ticket na napanalunan niya. Habang natutuwa ang guro ay bigla na namang nag-apoy ang kasuotan ni Izuna at nahagip din nito ang lotto ticket ni Nubei, kaya nang tanungin ito ni Izuna kung naniniwala na ay naiyak na lang ang guro. Maya-maya pa ay nagtungo na ang mga ito sa library upang magsaliksik ng impormasyon tungkol sa kondisyon ni Izuna. Hindi nagtagal ay nabasa ni Miki ang tungkol kay Lily White na nooy ilang beses ring nag-apoy tulad ng kaibigan. Naintindihan na ni Nubei ang nangyayari at sinabing iyon ang tinatawag na psychokinetic power kung saan nangyayari iyon tuwing may pressure sa isipan. Dahil doon ay napagtanto ni Miki na kay Izuna ang problema kaya inisip nilang dalawa ni Kyoko na marahil ay in love si Izuna. Mariing itinanggi ni Izuna ang paratang, ngunit hindi niya iyon maitago dahil sa pamumula ng kanyang mukha. Tinawanan ni Nubei ang estudyante dahilan para mapahiya ito, nang bigla na namang mag-apoy ang damit nito. Dahil sa inis sa guro ay tumakbo si Izuna palabas ng silid nang wala man lang saplot kaya agad itong sinundan ni Kyoko at Miki. Ngunit bago pa man ito maabyutan ng dalawa ay nakita na ni Kimura, Hiroshi, at Shoichi ang katawan ni Izuna. Naiwan si Nubei sa library at ipinagpatuloy nito ang pangangalap ng impormasyon. Samantala, habang naliligo kasama ang mga Kodagitsu na inis si Izuna at pinagsisisihan na humingi pa siya ng tulong kay Nubei, hanggang sa makatulog na siya doon at napanaginipan niya ang taong crush niya. Dahil doon ay nag-apoy na naman si Izuna kaya nag-init din ang tubig sa paligon. Kinabukasan ay mapapansin na pinag-uusapan si Izuna ng ibang mga estudyante, at iniiwasan na rin siya ng mga kaibigan niya bagay na ikinalungkot ng dalaga. Inisip niyang wala na siyang magiging kaibigan hanggang sa dumating sina Kyoko at Miki na may dalang pamalit na damit kung sakali mang mag-apoy na naman ang katawan niya. Sinabi rin ng dalawa na hindi sila matutulungan ni Nubei kaya sila na lang ang luluotas sa problema nito. Ngunit ang totoo ay patagaw silang binabantayan ni Nubei. Ayon kina Miki, kailangang mag-ingat ni Izuna sapagkat maaaring matuno ang buong katawan nito kung maging malala ang kaso katulad ng nangyari noon kay Madam Maria ng Amerika na tanging mga paa na lang ang natira. Natakot si Izuna nang marinig ang tungkol doon kaya hinikayat ni Kyoko si Izuna na sabihin na ang dahilan kung bakit ito napipressure. Dahil doon ay inamin na ni Izuna ang tungkol sa lalaking nagugustuhan niya, at isinama niya ang dalawa sa lugar kung saan niya iyon madalas makita. Nang muling makita ni Izuna ang lalaki ay kinilig ito at nagsimula na namang mag-apoy ang kanyang katawan kaya agad itong pinagbihis ng dalawa. Ngayong alam na nila na iyon nga ang dahilan ay pinilit nila si Izuna na lapitan ang lalaki upang mawala na ang stress sa katawan nito dahil sa hindi nito maaming nararamdaman. Noong una ay ayaw pa iyong gawin ni Izuna pero ipinaalala ni Miki na doon nakasalalay ang buhay nito. Dahil doon ay napilitan na si Izuna na sundin ang sinasabi ng dalawa kaya lakas loob niyang nilapitan ang lalaki. Ngunit wala pa mang nasa sambit na salita ay nagsimula na namang mag-apoy ang katawan ni Izuna kaya tumakbo na agad ito palayo. Pagkatapos makapagbihis ay muling itinulak ng dalawa si Izuna para subukan muling lapitan ang lalaki, ngunit sa pangalawang pagkakataon ay nag-apoy muli ang katawan nito. Muling nagbihis si Izuna at saka naglakad palapit kay Miki Saka ngunit nang may lakas na siya ng loob ay bigla namang dumating si Saki na kasintahan pala ni Miki Saka. Labis na nasaktan si Izuna kaya muling nag-apoy ang katawan nito. Agad na dumating si Nubei at sinabing mas tumaas ngayon ang espiritual na kapangyarihan ni Izuna kaya maaaring hindi na iyon kayanin ng katawan ng dalaga. Tumakbo palayo si Izuna kaya agad itong sinundan ni Nubei bago pa man may mangyaring masama dito. Gamit ang Oni no Te ay plano ni Nubei na burahin na lang ang alaala ni Izuna, ngunit natigilan sila ng kusang mawala ang apoy sa katawan ni Izuna matapos nitong may sigaw ang kanyang galit. Pagkatapos ay nilapitan ito ni Nubei upang bigyan ng saplot at ngayon ay natutuhan ng kontrolin ni Izuna ang pag-apoy ng kanyang katawan. Lumipas ang ilang araw at biglang naging malamig ang panahon kahit nalalapit na ang tag-araw. Dahil doon ay natuwa naman sina Kyoko para kay Yukame dahil sa wakas ay maibibigay na nito kay Nubei ang tinahi nitong scarf. Nang parating na si Nubei ay saktong may dumaan na magkasintahan sa harap ni Yukame kaya ginaya nito ang ginawa ng babae para makaramdam ng init ang kasintahan nito. Ngunit nang hipan niya rin ang likod ni Nubei ay napasigaw ito sapagkat sa halip na makaramdam ng init ay nagyelo pa ang likod ng guro dahil sa kakayahan ni Yukame na makapagbuga ng yelo. Dahil doon ay sinigawan ni Nubei si Yukame at tinawag pa iyong halimaw. Gayunpaman pilit pa ring ibinigay ni Yukame ang scarf, ngunit sa kabila ng pagtanggap ni Nubei ay sinabi nito kay Yukame na hindi sila maaaring magmahalan dahil sa pagiging halimaw ng dalaga. Biglang dumating si Ritsuko pero dahil nadulas iyon ay agad na tumakbo palapit si Nubei para tulungan ang kapwa guro.
Ipinagamit din ni Nube ang scarf kay Ritsuko, bagay na labis na ikinasakit ng damdamin ni Yukame kaya umuwi na lang ito. Habang umiiyak sa kanyang silid ay biglang lumitaw ang isang nilalang upang ipaalala kay Yukame ang tungkol sa batas na oras na tumungtong sa edad na 16 ang isang Yuki Onna ay kailangan nitong kumidnap ng isang lalaki. Pero dahil hindi iyon ginawa ni Yukame, at dahil espesyal ito ay ipinag-utos ng Diyos ng kabundukan na mamuhay na si Yukame bilang tao, bagay na ikinagulat at ikinatuwa nito. Ngunit para maisakatuparan iyon ay kailangan munang mag-alay ni Yukame ng isang magandang babae at kuhanin ang kaluluwa nito. Kinabukasan ay nagtungo si Yukame sa paaralan, nang bigla muling lumitaw ang nilalang at sinabing si Ritsuko ang kidnapin nito, nang sa gayon ay wala na rin umanong kaagaw si Yukame kay Nube. Gayunpaman, hindi iyon madali para kay Yukame sapagkat hindi niya kayang pumatay ng tao. Dahil doon ay ang nilalang na ang kumilos para kidnapin si Ritsuko kaya agad iyong sinundan ni Yukame. Agad namang ipinaalam ng mga bata kay Nube ang tungkol sa nangyari, kaya hindi na ito nag-aksaya pa ng oras at kumilos na para iligtas ang dalaga. Sa isang kuweba ay iginapos si Ritsuko sa pamamagitan ng yelo, habang sinasabi dito ni Yukame ang tungkol sa planong pagkuha sa kaluluwa nito, nang sa gayon ay tuluyan na siyang maging tao at para matanggap na rin siya ni Nube. Maya-maya pa ay naramdaman ng nilalang na paparating na si Nube kaya pinagmadali na nito si Yukame na gawin ang plano, ngunit napaluhod lang si Yukame dahil hindi niya talaga kayang pumatay ng tao. Dahil doon ay inamin na ng nilalang na hindi totoong magiging tao si Yukame oras na makuha nito ang kaluluwa ni Ritsuko, dahil ang totoo ay magbabalik lang ang nagyayelong puso ni Yukame na siyang makapagpapabalik naman dito sa kabundukan upang maging isang ganap na Yuki Onna. Dahil sa nalaman ay agad na pinakawalan ni Yukame si Ritsuko kaya nakatakbo ito palabas sa kuweba. Sakto namang dumating na rin doon si Nube kaya sinabi ni Ritsuko sa mga ito ang mga nangyari. Sa kabila ng panganib ay pinili ni Nube na pasukin ang kuweba para iligtas si Yukame, alang-alang na rin sa lahat ng ginawa niyon para sa kanya. Gamit ang Oni no Te ay hinarap niya ang nilalang hanggang sa tumulong na rin si Yukame sa pagpuksa dito. Sa huli ay humingi si Nube ng tawad kay Yukame, at inamin na rin ito ang totoong nararamdaman para sa dalaga. Masaya si Yukame na malaman na minamahal din pala siya ni Nube, ngunit habang niyayaya siya ni Nube na mamasyal at mag-date ay nawalan na ng malay si Yukame at naglaho na mula sa mga kamay ni Nube. Tanging ang scarf na lang ang naiwan ni Yukame sa mundo bago pa man ito bumalik sa nyebe. Kinagabihan pagka-uwi ay naghanda na si Kyoko para maligo, ngunit laking gulat nito nang makita na sobrang dumi ng kanilang banyo. Kinabukasan ay naging usap-usapan ng marami ang tungkol sa maruming banyo dahil ang ilan sa mga ito ay nakaranas din ng ganoong pangyayari. Habang nagtataka sina Hiroshi kung paano iyon nangyari ay bigla namang dumating si Miki at sinabi ang tungkol sa narinig nitong balita. Ayon umano sa matandang mandar ambong na nakasabay nito sa tren, ang sanhi ng maruming banyo ay ang isinumpang pampublikong paligan sa Daomori. Natakot ang tatlo tungkol sa narinig nila pero mariing pinabulaanan ni Makoto ang kwento dahil mabait umano ang matandang nagmamay-ari ng paligan. Sa Daomori Bathhouse, dalawang lalaki ang dumating upang tisahin ang presyo ng gusali, bagay na ikinainis ng matanda dahil hindi naman ito ibibenta ang lugar. Sa kabila ng hindi pagpayag ng matanda ay pinasok pa rin ng dalawa ang gusali kaya hindi sila tinigilan ng matanda hanggat hindi sila napapaalis doon. Dahil doon ay nagbanta ang dalawa na mawawala ng customer ang matanda kung hindi pa rin iyon ibibenta sa kanila. Ipinarinig ng dalawa ang tungkol sa nababalitang sumpa sa paligan, bagay na ikinatakot ng mga naliligo doon. Pagkaalis ng dalawang mandar ambong ay sunod na ring nag-alisan ang mga customer sa paligan. Maya-maya pa ay dumating sa lugar si Makoto at tinulungan nitong maglinis ang matanda. Dahil sa pagkaubos ng mga customer ay pinanghinaan na ng loob ang matanda at inisip na ibenta na nga lang niya ang gusali, ngunit sinabi ni Makoto na hahanapin niya ang may kagagawa ng mga nangyayari dahil may kilala o mano ito na maaaring makatulong sa kanya. Agad na pinuntahan ng bata si Nube at nakiusap na tulungan siya sa pag-iimbestiga bago pa man tuluyang isuko ng matanda ang gusali. Pumayag naman si Nube, bagay na labis na ikinatuwa ni Makoto. Kinagabihan, si Miki naman at ang iba pang mga kalapit-bahay ang nakaranas ng maruming banyo kaya naging usap-usapan na naman sa paaralan ang tungkol sa misteryong iyon. Dumating si Makoto sa silid at niyaya ang mga ito na sa Daomori Bathhouse na lang maligo, at sinabing iniimbestigahan na naman ni Nube ang tungkol sa nangyayari. Pumayag ang mga ito, at pagkarating doon ay nadatnan nila ang dami ng mga taong nais maligo doon, dahil sa pare-parehong marumi ang banyo nila sa kanilang mga bahay. Pumasok na ang mga ito sa paligan, ngunit mapapansin na tila may ibang binabalak sina Hiroshi at Kimura. Sa labas ay muling dumating ang mga lalaking nais bumili ng gusali, at muling nagbalak ng masama para sirain ang bathhouse nang gayon ay ibenta na iyon sa kanila. Pagkagat ng dilim ay isinagawa na nila ang plano, habang ang karamihan ay nag-enjoy pa sa kanilang pagligo. Sa dami ng naliligo ay hindi naiwasan ng mga lalaki na bahagyang sumilip para makakita ng kokomelon.
Maging si Yukame ay naroon din sapagkat biktima rin ito ng maruming banyo. Habang nagre-relax naman si Nube ay bigla itong nakaramdam ng espiritu. Agad na lumabas si Nube at doon niya nakita ang dalawang lalaki na hinahabol ng itim na nilalang. Dahil sa takot ay tumakbo lang ang dalawa hanggang sa makarating ang mga ito sa paligan ng mga babae. Nagkagulo ang mga ito kaya inalam ni Makoto kung ano ang nangyayari. Doon nila nakita ang mga maliliit na nilalang kaya inisip ng matanda na isinumpa nga ang lugar. Ngunit, sinabi ni Nube na ang mga halimaw na iyon ay tinatawag na Tsukumogami at hindi umano totoo na isinumpa ng paligan dahil gawa-gawa lang ng dalawang makong na gustong bilhin ang gusali ang peking balita. Dahil doon ay agad na pinagyelo ni Yukame ang dalawa para hindi na makatakas. Pinigilan naman ni Nube si Makoto sa pananakit sa mga Tsukumogami at sinabing ang totoo ay naroon ang mga iyon para tulungan ang matanda. Inilabas ni Nube ang tunay na anyo ng mga iyon at sinabing totoong ang mga ito ang nagpapadumi sa mga banyo, nang sa gayon ay bumalik ang kasaganaan ng Daomori Bathhouse. Natuwa ang matanda sa kanyang nalaman kaya nangako ito sa mga Tsukumogami na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya hanggang sa huli. Makalipas ang ilang araw ay nanatiling marami ang customer ng matanda sa kanyang bathhouse bagay na ikinatuwa nito. Kinabukasan sa paaralan ay sabay-sabay na kumain ng tanghalian ang Section 5-3. Lumapit si Miki kay Kyoko upang ibigay ang mga karot sa pagkain niya bilang regalo umano sa kaarawan nito bukas. Pero ang totoo ay ayaw lang naman talagang kainin ni Miki ang mga karot kaya nito ibinibigay kay Kyoko. Dahil kaarawan bukas ni Kyoko ay naisip nila na tumatanda na sila kaya napag-usapan sa klase ang mga pangarap nilang maging paglaki nila. Para kay Kyoko ay nais niyang magkaroon ng magandang trabaho balang araw at magpakasal sa lalaking gusto niya. Agad siyang biniro ni Miki kung si Hiroshi ba ang gusto niyang pakasalan bagay na itinanggi niya para hindi siya lokohin ng iba. Kinabukasan maagang ginising si Kyoko ng kanyang ina dahil mahuhuli na umano siya sa kanyang trabaho. Nagulat si Kyoko sa kanyang narinig at inisip na nagbibiro lang ang kanyang ina kaya agad niyang tiningnan ang sarili sa salamin. Nagulat siya nang makitang tumanda na nga siya at ngayon ay nagtatrabaho na sa isang opisina. Dahil doon ay nagmadali siyang nagbihis para pumasok sa trabaho pero habang tumatakbo papuntang sakayan ay litong-lito pa rin si Kyoko kung paano nangyari na matanda na siya ngayon. Pagkarating sa opisina ay nagulat muli si Kyoko nang makita na si Izu na ang supervisor niya at habang ginagawa ang tambak na trabaho ay iniisip niya kung panaginip lang ba iyon at pagkatapos ay namiss niya ang panahon ng kanyang kabataan. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Miki para ipaalala sa kanya ang tungkol sa pagdiriwang niya ng kanyang kaarawan sa bahay ng mga ito mamayang gabi. Pagkarating doon ay hindi makapaniwala si Kyoko na may triplets ng anak si Miki at nakita rin niya si Noro sa telebisyon dahil isa na iyong artista. Tuluyan na ring naging guro si Tamamo at isa sa mga estudyante nito ay ang panganay na anak ni Miki. Ngunit ang mas lalong hindi mapaniwalaan ni Kyoko ay nang makita na si Hiroshi pala ang napangasawa ng kaibigan. Biglang naiyak si Kyoko at sinabing kalokohan lang ang lahat ng nangyayari, sabay takbo paalis sa bahay ni Miki. Pumunta si Kyoko sa Daomori Elementary School para hanapin si Nube, ngunit bigo siya na matagpuan doon ang guro. Nang paalis na sana siya ay sinalubong siya ni Yukame kaya agad niyang inalam ang kinaroroonan ni Nube. Sinamahan naman siya ni Yukame patungo sa bahay ni Nube pero dahil isa itong Yuki-onna ay hindi umano ito maaring lumapit kay Nube kaya umalis na si Yukame. Pagkarating sa bahay ay nakita niya doon sina Ritsoko at Nube, ngunit paralisado ang guro dahil umano sa nakalaban nito na napakalakas na espiritu noong makagraduate sa paaralan sina Kyoko. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Kyoko at sinabing kahapon lang naman nangyari ang masasaya nilang alaala. Pilit na hiniling ni Kyoko na ibalik siya sa panahong iyon. Doon na sinabi ni Nube na si Kyoko ay pinamamalagian ng isang halimaw. Gamit ang oni ni Tei ay inalis ni Nube ang halimaw sa likod ni Kyoko na siyang may kagagawa ng mga nangyayari ngayon sa dalaga. Pinuksa ni Nube ang halimaw kaya naman nakabalik na si Kyoko sa totoong mundo. Nang magising ay tuwang-tuwa si Kyoko dahil hindi totoo ang lahat ng nangyari at masaya itong pumunta sa kanilang silid-aralan. Doon siya sinurpresa ng kanyang mga kamag-aral dahil ngayon ang kanyang kaarawan. Binigyan siya ni Hiroshi ng bulaklak habang dumating naman si Yukame na may dalang nagyayelong mga bulaklak para kay Nube. Lumapit si Kyoko kay Nube at sinabing kahit wala siyang ideya sa mangyayari sa hinaharap ay isang bagay lang ang sigurado siya na kasama nila si Nube magpakailanman. Umiiyak na niyakap ni Kyoko si Nube at sinabing mahal niya ito bilang kanilang guro. Nang sumunod na araw bilang proyekto ay ginawan si Nube ng kanyang mga estudyante ng maiksing pagbabalik tanaw tungkol sa mga nangyari sa buhay nito simula nang magkasama-sama sila. Una na ay ang pakikipaglaban nito sa iba't ibang uri ng mga halimaw para lang maipagtanggol ang kanyang mga estudyante. Pangalawa ay ang kwentong pag-ibig ni Nube sapagkat alam naman ng kanyang mga estudyante kung gaano ito nahumaling sa kapwa guro na si Ritsoko.
Ngunit dumating at umeksena si Yukame na malaki ang pagkagusto kay Nubei, kaya naman ganoon na lang ang pagseselos nito kapag nakikitang magkasama sina Nubei at Ritsuko. Dumating pa sa punto kung saan muntik ng paslangin ni Yukame si Ritsuko pero mas nanaag dito ang kabutihan. Gayunpaman sa pangyayaring iyon ay nalaman niya na gusto rin pala siya ni Nubei. Sa huli ay idineklara ng mga bata na si Yukame ang nanalo sa puso ng guro, ngunit umalma si Ritsuko kaya sinabi ni Nubei na mahal niya rin si Ritsuko. Dahil doon ay pinapili siya ng dalawa kung sino ang mas mahal niya pero dahil hindi makasagot si Nubei ay nainas si Yukame kaya pinagyelo nito ang mga iyon. Habang nababalot sa yelo ay sunod nang ipinakita ni Makoto ang 10 estudyante sa Class 5-3 na siyang may pinakamalalang sinaniba ng masamang espiritu. Sinimulan niya ito mula sa nakakatakot hanggang sa pinaka-nakakatakot. Maya-maya pa ay biglang pinutol na ni Miki ang pagkukwento ni Makoto dahil mauubusan na umano sila ng oras at sinabing ituloy na nito kung ano ang nasa mismong senaryo. Pagkatapos maluso ang nakabalot na yelo kay Nubei ay ipinagpatuloy na ng mga bata ang pagbabalik tanaw sa buhay ng guro, at iyon ay ang pagiging magkaribal nito at ni Tamamo pagdating sa pagiging malakas. Sa huli, bago tuluyang matapos ang palabas ay isang misteryosong bisita ang inimbitahan ng mga estudyante sapagkat gustong-gusto umano nitong makita si Nubei. Inisip ni Nubei na magandang babae iyon, ngunit sa halip ay lumitaw ang isang matandang espiritu kasama ang pamilya umano nito na siyang bumitin sa buong katawan ni Nubei. Dahil sa takot ay nagtakbuhan na ang mga bata at naiwan mag-isa ang guro.